Takbo. Shanley, kailangan mong tumakbo. Dahil kapag nagtagal ka pa rito, mawawala ang iyong sarili. Umalis ka sa Zhongyu dahil tanging sa pag-alis ka lang makakaligtas. Huwag mong intindihin ang estado ng pamilya o karangalan. Sapat na ang kalayaan at ang mabuhay. Nasaan si Chie? Bakit sa akin mo tinatanong? Sino pa ba ang dapat kong tanungin? Ikaw lang naman ang nakakausap niya. Hindi ko alam. Chia! 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 Miss Shen, huwag ka nang tumakbo. Tumigil ka na. Nakikita ka na namin. Pasensya na po, hindi ko po sinasadyang sumilip. Maaari po bang tumuloy muna ako rito? Kahit sandali lang po. Lumabas ka? Hindi mo ba ako naintindihan? Parang awa mo na, huwag mo akong pabalikin doon. Mas mabuting mawala na ako kaysa bumalik doon. Pasensya na. Maaari bang magtanong? Nakita mo ba ang asawa ko na tumakbo rito? Nakita ko. Excuse me po, nakita niyo ba ang asawa ko kung saan siya nagpunta? Tumakbo siya papunta doon. Sigurado ka bang ang babaeng iyon ay tumakbo papunta doon? Ano bang tinitingin-tingin mo? Zong. Ginoong Zong. Pasensya na po, Ginoong Zong. Paumanhin, pero hindi ko gusto ang mga taong lumalampas sa linya. Salamat. Maraming salamat talaga sa iyo. Huwag kang magkamali. Hindi ko lang talaga gusto na pumapasok ang ibang tao sa kwarto ko. Wala nang kailangan gawin dito, kaya maaari ka nang umalis. Ikaw, ito ba ay ang kwarto mo? Ano, kung sakali, pwede ba akong manghiram ng damit? Masyadong kapansin-pansin ang suot ko ngayon. Sapat na itong t-shirt para takpan ka. Salamat. Anong isusuot mo? Isusuot ko yan. Sige. Kamusta ka naman sa pagtakbo? Ha? Ano iyon? Sa pagtakbo? Mabilis ka ba? Opo. Noong nasa middle school ako, isinali nila ako sa 400 meters. Noon ang oras ko ay 1 minuto at 43 segundo. Kahit na, Tama na yan. Sapat na yan. Hindi importante ang pwesto mo sa karera. Ang kailangan ko ay ang iyong lakas ng loob. ha?
1 minuto at 43 segundo. Hindi na masama. Hindi mo man lang sinabing hihintayin mo ako. Gaanon ba kahaba ang binti mo kumpara sa binti ko? Para na akong kinaladkad sa sobrang bilis. Kung hindi susubukan ng isang tao, hindi niya malalaman kung ano ang tunay niyang kakayahan. Sige na. Ligtas ka na ngayon. Hoy, ano kasi? Ikaw? Maaari mo ba akong pahiramin ng pamasahe sa taxi? Wala sa akin ang cellphone ko. Ibigay mo sa akin ang WeChat mo. Isesend ko agad sa iyo kapag may pera na ako. Iba ka rin? Bukod sa hiningi mong damit, ngayon pati pera? At hindi lang pera, ngayon gusto mo pa ang WeChat ko. Ako. Pwede ring ibigay mo na lang ang address mo. Ipapadala ko na lang ang pera sa iyo. Bakit mo kailangan mag-taxi? Saan ka pupunta? Pupunta ako sa dating bahay ng lola ko. Ligtas ba doon? Oo. May lawa sa labas ng bahay niya. Takot ako sa tubig simula nung bata ako at hindi rin ako marunong lumangoy. Kaya madalang akong pumunta doon. Sila, tiyak na hindi nila iisipin na pupunta ako doon. Mabuti na lang at hindi niya narinig. Hoy, si Brother Ye iyon. Uy, sa tabi ng driver's seat ni Brother Ye, sino yung babaeng iyon? Bakit hindi natin siya nakita noon? Saan siya pupunta? Bakit siya umalis? Himala yata ang nangyayari. May kasama siyang babae sa kotse. Pero seryoso, medyo maganda yung babae. Hindi nga? Posible ba iyon? Parusahan sila. Opo. Gutom na ako. Mauna ka nang mag-order ng anumang pagkain. Wala naman akong bawal na kainin. Pupunta muna ako sa tabi para bumili ng ilang damit. Babalik ako mamaya para magbayad. Salamat. Ibabalik ko rin ang lahat ng ito sa iyo. Huwag kang mag-alala. Wala akong ay- pakialam. Pagkatapos natin kumain, ihahatid na kita sa bahay ng lola mo. Hindi na tayo kailangang mag-usap pang muli. Magandang araw po sa inyo, ma'am. Dalawang Shengjian. Salamat. Wala na po. Ano? Noong nakaraang linggo, si Young Master Chen, inaya niya ako sa isang Michelin 3-star restaurant. Sa harapan ng napakaraming tao, mapilit talaga siyang bigyan ako ng isang mamahaling Hermes bag. Nakakairita talaga. Naiintindihan kita. Dumalaw ako kahapon kay She Group sa private club ng pamilya Third Young Master para ipagdiwang ang birthday niya. Hindi siya nagtanong sa akin at basta na lang sinabi sa iba na ako raw ang girlfriend niya. Ilang beses pa lang naman kaming nagsama, ginagawa naman niyang masyadong formal. Tama ka riyan, sista. Magandang araw po, mga ma'am. Saan niyo po gustong umupo? Kailangan niyo po ba na ayusin ko kayo sa upuang malapit sa bintana? Si Shenli ba iyon? Tingnan mo kung ano ang suot niyang damit at sapatos. Pinulot lang ba niya yan sa basurahan? Oh, sabi ko na nga ba pamilyar ang mukha na yan. Hindi ba't ito si Shenli? Na dating Miss Shen? Aba, ang isang Miss Shen, 2 Shengjian lang ang ini-order? Wala na bang laman ang pitaka niya? Sinasabi ng lahat na simula nang mawala si Shen yan,
Ang mayamang pamilyang ang mga Shen ng Gangcheng ay naghirap na ng husto? Mukhang totoo nga ang mga bali-balita. Huwag ninyong pagsalitaan ng masama ang tatay ko. Huwag ninyong pagsalitaan ng masama ang tatay ko. Wag daw? Sino ka ba sa akala mo? Dati, nagkukunwari ka na napakataas mo, pero ngayon, akala mo pa rin ba na isa ka pa ring mayamang senyorita? Ikaw. Hindi ba ibinenta ka ng nanay mo kay Ginoong Jong? Ano ngayon? Hindi ka ba nagustuhan? Kaya ibinalik ka niya? Kaya naman pala, tingnan mo ang suot niya mula ulo hanggang paa. Hindi man lang sapat ang halaga niyan para umorder ng kahit isang putahe rito at nagagawa mo pang magpanggap sa harap naming dalawa. Ang mga personal kong gamit ay wala kayong pakialam. Kapag nagpatuloy pa kayo sa panggugulo ninyo rito, huwag ninyo akong sisihin kapag pinagbayaran ninyo ito. Walang pakialam? Sinasabi ko sa iyo, malaki ang kinalaman nito. Waitress, Ano po ang kailangan nila? bulan-buwan, ang gastos ko sa restaurant na ito ay aabot sa 10,000 dolyar. Hinahayaan ninyo ang pulubing gaya nito na pumasok. At makasama ko sa iisang silid habang kumakain? Totoo yan? Tingin ko ang restaurant na ito ay hindi alam kung sino ang dapat pagsilbihan. Sa susunod, hindi na kami pupunta rito. Pasensya na po, pasensya na. Huwag po kayong magalit, palalabasin ko na po siya ngayon din. Paumanhin po. Maaari na po kayong umalis. Huwag kayong mag-alala. Ang ganitong klaseng restaurant ay hindi ko rin naman balak balikan. Aba, akala mo ba ganoon lang kadaling umalis? Kanina, ang mesa at upo ang hinawakan mo. Pati na ang mga kagamitan sa pagkain ay nalagyan na ng dumi mula sa katawan ng isang pulubing gaya mo. Ang ngayon paano natin lulutasin ito? Tama, itong mesa, upuan at mga kagamitan ay dinumihan mo. Puno na to ng dumi, kaya dapat kang magbayad. Dumi? Kung tutuusin ay mas madumi pa ang pagkatao ninyo, tapos nag-aalala pa kayo sa dumi rito? Ikaw? Matapang ka ha. Kapag hindi kita napaluhod sa harap namin at napahingi ng tawad, hindi na ako si Shu. Sinasabi ko sa iyo, nagbago na ang ihip ng hangin sa Hong Kong City. Balang araw, ikaw na Shenli ay nararapat lang na maglinis ng sapatos ni na pamilyang Shu at pamilyang Jiang. Pamilyang Shu at pamilyang Jiang? Bakit hindi ko alam na may ganyang tao sa Hong Kong City? Baka naman may nag-aakala lang na porke nakikipagtalik kung kani-kanino ay magiging bahagi na agad ng marangyang pamilya. Nagawa mo akong saktan. Walang hiya ka. Halika rito. Kuminahon po kayo. Sino ka ba sa akala mo? At bakit mo siya sinasaktan? Walang hiya. Gagawa ka ng gulo. Kung ganoon ay papatulan kita. Sige, parusahan mo siya. Ano ito? Masyado bang mahalaga ang tindahang ito? Bakit hindi ko alam to? Sir? Sir? Ano ka ba ni Shenli? Sino ka ba? Alam mo ba kung sino kami? Sino? Sige, magsalita ka. Sino ba kayo? Kapag ang sagot nyo ay hindi nakapawi ng inis ko, sa susunod ay wala na kayong pagkakataong magsalita. Manager. Anong nangyayari dito? Sinira niya ang tindahan natin. Pigilan niyo siya, bilis. Napakawalang hiya mo. Bakit mo siya kinalaban? Gusto mo pa bang magtrabaho dito sa Hong Kong City? Anong problema? Yung si manager kanina, mukhang takot na takot sa iyo. May kaugnayan ka ba sa tindahang iyon? Pasensya na. Hindi ako nakikipagkaibigan? Ihatid mo na lang ako sa lola ko at pagkatapos ay hindi na tayo mag-uusap pa muli. Tama ba? Naiintindihan ko na. Anong ginagawa mo rito? Shenli, nakabalik ka na pala.
Huwag na tayong mag-away. May sugat ka pa? Baka ma-infection pa yan. Tutulungan kitang gamutin ito. Bitawan mo ako! Alam mong mahal kita. Kung sumunod ka lang sana, hindi na sana hahantong sa ganito. Gabi ng kasal natin ngayon. Gusto kong magkaroon tayo hanggat maaari ng magagandang alaala. Kukuha lang ako ng gamot. Wala ba talagang sasaklolo sa akin? Ibalik mo na ako sa bahay ni Lola. Pagkatapos ay hindi na kailangang mag-usap pa. Di ba? Nakakainis! Bakit ba ako nagagalit? Nagmamakaawa ako. Huwag niyo akong ibalik doon. Wala na ako bago pa ako bumalik. Palagi akong umaasa na may darating para sagipin ako. Pero alam ko, walang kahit na sino ang darating. Shenli, sakay na. Panahon na para umuwi. Shenli, huwag ka nang makipag-away. Baka masaktan ka lang. Shenli, alam mo ba kung gaano ako nasaktan sa pagtakas mo sa kasal natin? Hinding-hindi ako pakakasal sa iyo. Hindi ka makakalayo. Shenli, bumalik ka rito. Makinig ka sa akin. Uy, sandali, tumigil ka. Hindi ako lalapit. Huwag mo lang saktan ang sarili mo. 1 minuto at 43 segundo. Isang minuto at 43 segundo. Shenli, hindi ka niya kayang iligtas ngayon. Kahit pa mawala ako, aalis pa rin ako. Hindi mo ako mapipigilan sa lahat ng pagkakataon. Shenli, pumunta ka rito. Huwag kang matakot. Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa'yo. Hindi ka niya maililigtas, hindi kayo makakatakas, hindi kita magagawang saktan, pero sa kanya, hindi ako sigurado. Shenli, bumalik ka na? Makinig ka sa akin? Halika rito. Magtiwala ka sa akin. Hindi na kita muling iiwan pa. Shenli, Sa sandaling ito, kahit na maging mapanganib ang hinaharap, hahanda akong lumusong sa dilim, patungo sa kawalan ng kasiguraduhan. asawa ko si Shenli, ibalik mo siya sa akin.
Isa kang kriminal? Huwag mong isiping hindi ko alam kung sino ka. Mahahanap din kita. Anong nangyari? Basang-basa ka na. Magbihis ka muna. Magkakasakit ka niyan? Ako, tapos na ako magbihis. Tara na. May pupuntahan pa ba tayo? Meron. Medyo liblib ang lugar na iyon. Hindi ito mahahanap ng GPS. Gusto mo ba ako na ang magmaneho? Parang ikaw mismo, hindi rin pamilyar sa daan. Ako. Pasensya na. Nagsinungaling ako kanina. Nahulaan ko na. Kung hindi mo ako tutulungan, wala na talaga akong ibang lugar na pwedeng puntahan. Sa huli, mahuhuli rin ako ni na Jongyu at ni Mama at ibabalik nila ako doon. Ikaw, nangako ka sa akin kanina na hindi mo ako iiwan. Pasensya na. Nagsinungaling din ako. Bakit? Hindi ako pwedeng madamay. Sa kahit na kanino. Nararamdaman ko na may mabigat kang dinadala. Ako, narinig ko ang sinabi ni Jongyu kanina. Tinawag kanyang kriminal. Hindi ako natatakot. Basta makalayo lang kina Mama at Jongyu. Hindi ako natatakot mawala man ako. Hindi rin ako natatakot mawala. Kapag hindi ka pumayag, hindi ko bibitawan ang tapak sa silinyo sa gas. Doon ko lang napagtanto na tayong dalawa ay mga taong itinakwil na ng mundong ito at hindi man lang natin pwedeng maangkin ang isa't isa. Naintindihan ko na. Huminto ka? Huminto ka na. Hindi ka dapat sumama sa akin na mawala. Bakit? Bakit mo ako pinipigilan? Bakit hindi mo ako hayaang matapos na ang lahat? Bakit? Tama na, huwag ka nang umiyak. Hindi naman sa hindi ako pumapayag. Pero mangako ka rin sa akin na hindi mo na ito uulitin muli. Ibigay mo na yan sa akin?
Ikaw ang pangalawang taong pilit na pumoprotekta sa akin. Gusto ko laging mauna. Sino ang unang tao? Ang tatay ko po. Pero ngayon, hindi na siya makikipag-unahan sa iyo. Bakit seryosong seryoso ka? Noong buhay pa ang tatay ko, napakasaya ng buhay ko. Pero noong wala na siya, para mapanatili ng nanay ko, ang marangyang buhay niya, nilagyan niya ako ng mahal na presyo. At ibinenta ako kay Zhongyu. Pasensya na. Bakit ka humihingi ng pasensya? Ako dapat ang humingi ng paumanhin sa iyo. Niligtas mo pa nga ako kanina. Alam mo, parang nakakaaliw na laro ang lahat. Tingnan mo. Ang buhok ko na hindi pwedeng kulayan o i-perm, nagpapataas iyan ng presyo ko. Ang timbang kong dapat na nasa 80 libra lang, nagpapataas din iyan ng presyo. Dapat laging maputi ang balat ko, pangalagaan ang kinis nito, para lalo akong maging mahal. Kita mo? Ang puti ko, di ba? Sinasabi ko sa'yo, hindi lang ako basta-bastang produkto, napakataas ng halaga ko. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang sarili mo. Hindi iyan nakakatawa. Miss ko na ang tatay ko. Sa sobrang pangungulila, parang nagagalit na ako sa kanya. Dahil mahal mo siya. Eh ikaw? Narinig kong tinawag ka ni Zhongyu na kriminal. Ano bang kasalanan ng ginawa mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba pwedeng sabihin o ayaw mo lang talagang magsalita? Hindi ko alam kung paano sasabihin. Sasabihin ko sa iyo kapag nakaisip na ako? Chiye, napakabuti mong tao. Nakikita ko iyon sa mga mata ng isang taong tulad mo. At kapag tinitingnan mo ako, para kang si Papa. Kapag tinitingnan ako ni Zhongyu, parang nakakakita siya ng isang produktong labis niyang ikinasisiya. Nagawa niya akong piliin ng ganoon lang. Tumigil ka na. Hindi. Wala kang kaalam-alam kung gaano kalala si Zhongyu. Ang gusto niya ay ang ganap na paghawak at kontrol sa akin. Sabi niya mahal niya ako, na nag-aalala siya sa akin, at ang higit pa, natatakot siyang mawala ako. Pero hindi siya totoong tao. Sa totoo lang, para sa kanya, wala kaming pinagkaiba ng isang langgam. Kaya lang, mas nakakahigit ako sa langgam para sa kanya. Alisto na tayo. Saan tayo pupunta? Dadalhin kita para ipakita ang aking mundo. Kahit pa binuksan ni Chie ang kanyang mundo para sa akin, noon ko lang napagtanto na hindi kami galing sa iisang mundo. Shenli, maligayang pagdating sa aking mundo. Mahal ko. Sino siya? Kumusta? Ako si Shenli. Siya, si Li Zhao, isang race car driver. Wala kaming ugnayan. Magkarelasyon kami. Alam mo naman, ang lalaking tulad ni Chie, laging naghahanap ng girlfriend pero hindi para sa seryosohan. Hindi totoo iyan. Ikinagagalak kitang makilala. Tinatakot mo siya. Chie, ano ba talaga ang relasyon niyo? Sino ba siya? Matagal na tayong hiwalay. Kung ano man ang relasyon namin, sa tingin ko ay hindi ko na kailangang magpaliwanag sa iyo. Kailan mo pa naisipang pumatol sa mga babaeng lampa na kayang tayin ng ihip ng hangin? Nararapat ba siya? Bakit siya? Anong mayroon siya? Dahil ba magaling siya sa kama? Tama na? Chie, huwag mong kalimutan kung ano ang pinunta mo rito. Narito ka para makipagkarera.
Ito ay racetrack, hindi nightclub. Chie, huwag kang padalos-dalos. Huwag mong hayaang dahil sa akin ay masira ang mga gagawin mo. Saan ka pupunta? Maghihintay lang ako sa tabi. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Mabuti naman at alam mo ang lugar mo. Interesado ka ba sa racing? Pwede kitang turuan. Interesado ako. Kaya lang, Sapat na iyon. Halika, sakay na. Jolin Feng, tulungan mo ako. Ayokong makita sa racetrack ang masamang babaeng ito. Ha? Tandaan mo bang lahat? opo, tanda ko po. Mamaya, doon ka lang maupo sa passenger seat. Hindi mo na kita hahayaang magmaneho sa ngayon. Pero, marunong naman talaga akong mag-drive. Noong oras na iyon, natakot lang kasi ako na baka iwan mo talaga ako. Hindi mo na kailangang matakot ngayon. Kaya ayos lang na. Maupo ka na lang sa passenger seat. Kung ganoon, ano pa bang dapat kong gawin? Wala ka nang kailangang gawin. Panoorin mo lang akong manalo. Brother Ye, halika muna sandali. Pupunta na. Titingnan ko lang muna iyon. Hintayin mo ako? Sige po. Uminom kaya tayo mamayang gabi? Sige, Susubukan mo bang agawin ang lalaki ko? Magkarera tayo. Kung sino ang manalo, sa kaniya mapupunta si Chie. Tao si Chie. Hindi siya premyo sa kahit anong karera. Isa pa, hindi sa akin ang kotseng ito. Hindi ako makikipagkarera sa iyo. Kung gusto mong makipaglaban, hintayin mong bumalik si Chie. Ngayon wala ka nang magagawa. Dahil ang nandito na ngayon sa panimula ay ikaw. Nagsimula na. magkakakarera na. Oo nga. Excited na talaga ako. Siguradong kapanapanabik ito. Ang kotse ko. Ang kotse ko? Paano mangyayari iyon? Mali lang ang narinig mo. Pupunta ako doon para tignan. Mas mabuting magdasal ka na ayos lang ang Shenli. Sinabi ko na sa inyo na talagang hindi kayo nababagay sa isa't isa. Hindi kanya tipo, ako ang gusto niya, iyong nakapagbibigay sa kanya ng thrill. Nagsisimula na ang laban, bibigyan kita ng 5 segundong bentahe para hindi mo masabing dinadaya kita. Anong ginagawa mo? Alam mo ba na sinasayang mo ang oras mo? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung paano irespeto ang iyong kalaban? Ang talunin ka, iyon ang pinakamalaking respeto na maibibigay ko. Chie, hindi ako susuko. Chie, anong ginagawa mo rito? Sino ang nasa loob ng kotseng iyon? Chie, ang nasa kotse mo ba ay ang bago mong girlfriend? Napakalakas ng loob niya, nahamunin sa karera si Li Jiao. Si Li Jiao ang pinakamagaling sa grupo ngayon. Chie, kapag natalo ka, mapupunta ang kotse mo kay Li Jiao. Hindi pa tayo sigurado kung sino ang matatalo. Kung gusto mo siyang manalo, ang susunod na kurbada ang pagkakataon niya. Iyon ang terenyong kabisado ni Li Jiao. At isa pa, sanay siyang mangunahan sa mga kurbada. Nakaungos na siya. Mananalo na ba siya? Ayos ah. Saan mo siya nahanap? Isa kang baliw. Talo ka na.
Walang hiya kang baliw ka. Talo ka na. Alam mo ba ang ginagawa mo? Lumaban lang ako. Paano kung mapahamak ka? Nakalimutan mo na ba ang pinangako mo sa akin? Ako? Pasensya na. Ikaw, Ako ang nanalo. Hindi ka naman talaga kabilang sa koponan namin. Wala kang karapatang sumali sa karera. ibalik mo ang susi kay Chie. Sa aming dalawa lang ito, huwag kang makialam dito. Alam mo ba, ito ang dahilan kung bakit si Chie ay hindi ka gusto. Tumahimik ka. Binabalaan kita. Huwag mo nang uulitin iyan. Ubus na ang pasensya ko. Si Lizao ka, di ba? Kami ni Chie ay para sa isa't isa. Pareho kaming hindi natatakot sa kahit ano. Kaya niyang ibigay ang lahat para sa akin. Kaya mo bang gawin iyon? Iyan ang pinagkaiba nating dalawa. Ibigay mo sa kanya. Uuwi na tayo. Sige. Ang girlfriend mo, paniguradong ayaw niyang nandito ako sa inyo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko siya girlfriend. Sinasadya mo lang na sabihin yan para asarin ako, di ba? Chie, nandyan ka na pala? Siya na naman. Unang araw pa lang, dinala mo na agad siya rito sa bahay. Chie, nagbago ka na. Bakit ka nandito? Binigyan mo ako ng susi dati? Nakalimutan mo na ba? Ano? Susi? Wala namang kahit ano. Pwede ka nang umalis. Kailangan naming magpahinga. Huwag kang masyadong kampante. Hindi ka magiging masaya ng matagal. Salamat. Oo. Nandoon lang ang pinto. Alam mo naman siguro yon, di ba? Ako. Saan ako matutulog? Ako. Saan ako matutulog? Huh? Huwag kang makipagbiruan. Pili ka, matulog ka dito. O kaya sa sopa. Bahala ka sa buhay mo. Pero ako, pagod na ako ngayong araw. At kailangan kong matulog sa kama. Sige na nga. Hindi ko akalain na heto ako ngayon, katabi ang isang kriminal sa iisang kama. Pero wala akong naramdamang takot sa kanya. Sa halip ay kampante pa ang loob ko. Anong iniisip mo? Wala lang ito. Magandang gabi. Miss, sama ka muna sa amin. Layas, Paumanhin po. Maaari po bang magtanong? Nakita niyo ba ang taong ito? Paumanhin po? Nakita niyo ba ang taong ito? hindi po. Mukhang sa araw na ito,
ay minalas talaga ako. Ito ang calling card ko. Nandiyan ang numero ko. Asawa ko siya. Kung makita niyo man siya, pakiusap ay ipaalam niyo sa akin. May malaking pabuya para sa inyo. Hoy, Chie, kailangan mong kumalma at magtimpi. Shenli, huwag kang matakot. Nandito ako para iuwi ka. Bini-bini, sumama na po kayo kay Ginoong Zhong pauwi. Hinding-hindi ako sasama sa kanya dahil hindi ko siya mahal. Natututunan din ang pagmamahal. Basta't sumunod ka lang sa akin, siguradong magiging masaya ka sa piling ko. Huwag kang lalapit. Tulungan niyo ako. May gana kayong pumasok nang walang paalam sa bahay ko? Balak niyo ba akong galitin? Ikaw si Chie, di ba? Alam mo naman kung ano ang kalagayan mo ngayon, hindi ko na kailangang sabihin pa, di ba? At nagagawa mo pa akong kalabanin? Baka gusto mong sa loob ng kulungan ubusin ang natitirang buhay mo. Mag-ingat ka sa bubog. Ang paa mo. Ikaw, Dahil alam mo na kung sino ako, dapat alam mo rin na hindi mo ako matatakot. Para sa kanya, handa kong isuko ang lahat para sa akin. delikado na ang kalagayan mo pero nagmamalaki ka pa rin. Tumayo kayo riyan, kunin niyo si Shenli. Tungkol naman kay Chie, tapusin niyo na ang lalaking iyan. Masusunod po. Mr. Chi, wag mo akong sisihin kung maging malupit ako dahil para kay Shenli, handa akong gawin ang kahit ano. Shenli, isa siyang masamang tao, isang kriminal. Huwag kang magpasira sa kanya. Bumalik ka na rito. Anong nangyari? May nangyari ba sa paa mo? Maliit na sugat lang? O sigig lang ako? Galit ako sa'yo. Mahal din kita.
Tumayo na kayo riyan dali. Hulihin niyo sila. Opo. Ligtas na tayo. Mm, Halika rito. Alam mo ba kung bakit gusto ko ang racing? bakit? Sa tuwing aapak ako sa gas, parang nakakatakas ako sa kung anumang bagay. Tungkol sa kanila? Bakit? Nila sinasabing may natapos kang tao. Yung, okay lang kung ayaw mong sabihin. Oo, kapag handa ka na, sabihin mo lang sa akin. Nung mga panahong iyon, marami akong nainom sa isang party at gusto ko nang umuwi. Mag-isa akong nagpunta sa parking lot. Darating na ako, malapit na ako. Binata, okay ka na ba? Mag-ingat ka naman. Wala ka bang mga mata? Hoy! Hoy, ayos ka lang ba? Dahil sigurado sa pagkakatulak ko sa kanya, natulak ko siya sa harap ng tumatakbong sasakyan. Dahil sa mga kamay na ito, nawala ang buhay ng isang inosenteng tao. Lahat tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Pero nagsisisi ka na ngayon sa iyong ginawa. Kaya huwag mo nang sisihin ang iyong sarili, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Huwag ka na ring gumawa ng mga bagay na makakasakit sa iyo, okay? Nasasaktan ako para sa iyo. Hindi ko makalimutan ang mukha niya. May pamilya siya? May mga anak? Nawala siya ng dahil sa akin. Ako ang sumira sa buhay ng mga taong nagmamahal sa kanya. Inimbestigahan mo siya? Pero ako, kahit man lang, hindi ko man lang natapos basahin ang file na yon. Ang pangalan ng lalaking iyon, ang pangalan niya ay Shen. Ang pangalan ng taong iyon ay si Shen. Pasensya na po. Ayos lang. Sige na, sagutin mo na iyan. Hello, sino ito? Nakalimutan mo na ba na mayroon ka pang ina? Ha? Ang mahal kong anak. May mukha ka pang tawagin ang sarili mong ina? Sino namang ina sa mundong ito ang gagawin ang lahat para sa pera at ipagpapalit ang sariling anak? Hay nako, tama na iyan. Iyang si Zhongyu, ilang beses mo nang pinaikot, dapat ay humupa na ang galit niya. Siya ay isang respetadong pinuno ng Zhong Group? Ano ba ang katayuan niya sa Hong Kong City? Nagpakumbaba siya para lang mapalapit sa iyo, kaya dapat ay magpasalamat ka na lang. Pero ikaw, hindi mo man lang marunong magpahalaga. Iyan ang hindi mo maintindihan. Anong sinasabi mo? Ang pag-ibig.
Ang pagmamahal sa isang tao, may pera man siya o wala, ay walang kinalaman doon. Sayang lang, na habang buhay mong inisip ang pera at wala kang alam sa tunay na pag-ibig. Nang wala na ang tatay mo, iyong dambuhalang mga utang, sino ba ang nagpakahirap na bayaran ang lahat? May sarili akong paraan. Samantalang ikaw, ang gusto mo lang ay huwag mawala sa marangyang buhay. Ang mga sasakyan at bahay, isa-isang naibenta sa auction, ako itong nagpakababa, nagmakaawa sa ibang tao, na huwag nang kunin ang natitirang masisilungan. Nating dalawa, nasaan ka noong mga oras na iyon? Iyong mga kamag-anak at kaibigan na sipsip sa atin noon, lahat sila ay naunang lumayo. Tinatawagan ko sila, pero wala namang sumasagot. Si Zhongyu, siya ang tumulong. Dahil mahal ka niya, kaya siya ay nagmagandang loob. Pero ikaw, imbis na magpasalamat, pinagtatabuyan mo pa siya? Huwag mo Ikaw? nang ituloy. Hindi ko siya mahal, kaya hindi ako magpapakasal sa kaniya. Kung nanghihinayang ka sa marangyang buhay mo, ikaw na lang ang magpakasal sa kaniya. Huwag mo na akong tatawagan uli. Teka muna, Ano ba talagang kailangan mo? tingnan mo muna ang mensahe ko. Para kay Lily. Ay naganda ako ng isang regalo para sa kanyang kaarawan. Narito sa loob. Ang lahat ng video mula nung pagkabata niya, kasama ang lahat ng aming mga recording at mga larawan. Ano namang maganda rito? Mas mabuting regaluhan mo siya ng mamahaling bag o kaya naman ay sasakyan o kahit ano pa. Kilalang kilala ko ang aking pinakamamahal na anak. Hindi niya magugustuhan ang mga ganon. Ito, 2 buwan kong pinag-aralan ng pag-edit para lang mabuo ito. Siguradong magugustuhan niya talaga ito. Tungkol sa mga bidyong iyon, bakit hindi niyo sinabi sa akin noon? Mula nang wala na ang tatay mo, sino pa ba ang magkaka-interes sa mga ganyang bagay? Nasaan na ang bidyo ngayon? Inilagay ng tatay mo ang video sa loob ng isang USB flash drive at iniwan niya ang USB flash drive sa villa sa dakong timog ng lungsod. Sa villa? Hindi ba't ang villang iyon ay nakandado na at kinuha na ng bangko? Eksakto. Pati na ang lahat ng mga gamit sa loob ay kasamang nakandado na. At isa pa, pagkalipas ng 3 araw, ay isusubasta na ang mga iyon. Kung gusto mong makuha ang USB drive, kailangan mong bilhin pabalik ang villa sa subasta. Ang villang iyon ay binili ng tatay mo noon sa halagang $300 milyong. Sino kaya ang may kakayahang magbayad ng ganoong kalaking halaga? Mahal kong anak, alam mo na ang ibig kong sabihin. Ay, siya nga pala. Mayroon din yung tungkol sa kaso ng lalaking iyon. Hindi pa yata lubusang sarado ang kasong iyon. Siya ngayon ay isang taong mahigpit na binabantayan. At sakali lang na may mangyaring hindi maganda, malamang ay siya ang unang huhulihin at ibabalik sa kulungan. Ano ang binabalak mo? Huwag na huwag kang makikialam sa kanya. Bakit ko pa kailangang kumilos? Dahil sa katayuan ni Pamilyang Zhong sa buong Gangcheng, ang tapusin ang isang kriminal ay mas madali pa kaysa sa pagpuksa ng isang langgam. Mabait kong anak, pag-isipan mong mabuti ang mga gagawin mo. Alam mo ba kung bakit gusto ko ang pakikipagkarera? Sa tuwing aapak ako sa gasolino, pakiramdam ko ay parang may tinatakasan ako. Ang mga kamay na ito ay nagdulot ng masama sa isang inosenteng tao. Anong nangyari sa iyo? May problema ba? Sino ang tumawag sa iyo? Buksan mo ang headlight ng kotse. Pagkatapos ay hintayin mo ako sa loob.
Pasensya na. Naalimpungatan ba kita? Chiye. Iiwan na kita. Ano? Ang sabi ko, iiwan na kita. Huwag kang magbiro ng ganyan. 1 minuto at 43 segundo? Naiinis ka ba dahil pinatuloy kita sa hotel? Maghahanap ako ng bahay ngayong araw. Isang lugar kung saan makakapamuhay tayo ng maayos. Naintindihan ko na ang lahat. Hindi tayo para sa isa't isa. Paano nangyari yun? Shenli? Saan ka pupunta? Babalik na ako sa tabi ni Jongyu. Anong sinabi mo? Bibigyan niya ako ng pera at patitirahin niya ako sa mas magandang lugar. Hindi siya nakikipagkarera ng sasakyan, kaya magiging ligtas ako sa kanya. Noong magkasama pa tayo, wala na akong naramdaman kundi panganib sa bawat sandali. Para sa akin, ang pinakamadelikado sa lahat ay ang pagkagusto sa init ng yakap mo. Pero minahal ko ang panganib na iyon. At ang pinakaligtas na paraan ay ang bumalik sa kulungang dapat kong kalagyan. Sa wakas ang pamilya natin ay magkakasamang nakaupo para kumain. Sa masayang sandaling ito, tara, sabay-sabay, tayong uminom at magdiwang. Shenli, naririnig mo ba ang sinasabi ko? Ang sabi ko, sabay-sabay tayong uminom. Huwag mo siyang pilitin. Sige. Kung ayaw uminom, wag na. Pero bukas na ang subasta. Nandoon pa sa villa ang U-Desk. Hindi natin alam kung kailan ito. Basta na lang itatapon ng kung sino. Magandang araw po, Young Master Zhong. Ayaw mo na ba makuha ang U-Desk na iniwan ng papa mo?
Maging masunurin ka lang. Kahit umaarte ka lang, ayusin mo ang pag-arte mo. Ayos na? Maaari na pong umupo ang lahat. Magsisimula na po ang ating subasta. Ang pulseras na ito ay ang huling obra ng henyong designer na si Julian Ferdinand bago siya nawala. Kasabay nito, ito ang unang pagkakataon na ilalabas ito sa auction sa panimulang presyo na 10 milyong dolyar. Napakaganda nito. Anak, gusto mo ba ito? Hindi ko po gusto iyan. Gusto niya po iyan. Ang batang ito, hilig na talaga ang mga alahas bata pa lang. Sinasabi niya lang iyan dahil ayaw niyang gumastos kayo. 50 milyong dolyar. Ito, bakit naging 50 milyong dolyar agad? Paano na kami niyan lalaban? 50 milyong dolyar para sa unang pagkakataon. 50 milyong dolyar para sa ikalawang pagkakataon. 50 milyong dolyar. Sold. Karagdagang regalo ko ito para sa kasal niyo. Nagustuhan mo ba? Nagustuhan niya po. Maraming salamat po. Pero masyado po itong mahal. Hindi ko po ito matatanggap. Hindi mo pala gusto na makuha ang mga iniwang gamit ng ama mo? Pero mukhang maganda naman po pala ito. Gusto ko po ito. Salamat, Jongyu. Napakaganda mo. Bagay na bagay sa balat mo ang bracelet na ito. Ngayon, sabay-sabay nating tingnan ang huling item para sa araw na ito. Ang itinayo ng Ang Mga Shen, na isa sa pinakaangat sa Hong Kong City, isang marangyang villa sa tabing dagat. Ang Z1. Magsisimula ang bid sa 70 milyong dolyar. Jongyu, pakiusap. Kailangan ko ang tulong mo. Ito na ang kaisa-isa kong hiling. Mahal kong anak, ngayon ay naintindihan mo na ba? Ang mga bagay na gusto mo ay ang Jongyu lang ang makakabigay sa iyo. Mababigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Ang tanging gusto ko lang ay ang G1. Pero tandaan mo, ang lahat ng ipinangako ko sa iyo ay tutuparin ko. Hindi ako isang sunod-sunuran lang sa iyo. Bukod doon, huwag mo na ring subukang mag-isip ng iba pa. Kung ganoon, itigil mo na ang mga kalokohan mo. Saka, huwag mo na akong idaan sa mga drama mo. Kahit na makuha pa ng Jongyu, ang Z1 ngayong araw, bukas na bukas din, kaya kong tapusin at gawing basura ang Z1. Basta't magsabi ka lang, handa akong gawin ang lahat para sa iyo. 300 milyong dolyar. Diyos ko, paano pa tayo makakalaban sa bidding yan? Sayang lang ang punta natin dito ngayong araw. Sa kanila na ang lahat. Hindi nga nagkamali. Ang pinuno ng Zhong Group, talagang kapag siya na ang gumalaw, ay mapapaatras na lang ang lahat. 300 milyong dolyar. Bagamat malabo na may humigit pa, subalit, mayroon pa bang mag-aalok ng mas mataas na presyo? 300 milyon, unang tawag. 300 milyon, ikalawang tawag. Salamat sa inyong lahat sa pagpaparaya. Ibibigay ko ang villa na ito sa pinakamaganda kong bride, Shen Li. 300 milyon. Huling tawag. Mag-aalok ako ng 500 milyong dolyar. 500 milyon? Sino ba iyon? Hindi ka dapat pumarito. Pero dahil nandito ka,
Paano ko magagawang hindi pumunta? Shenli! Nandito ako para isama ka. Anong ginagawa mo? Hindi pa tapos ang auction? Kung sino ang magtatagumpay? Ay hindi pa natin alam? Shenli, nabili ko na ang bahay. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Maaari po ba akong sumingit? 500 milyong dolyar? May magdadagdag pa ba sa presyo? Imposibleng mayroon siyang 500 milyong dolyar. Chie, pumunta ka rito para manggulo. Hindi mo ba tiningnan kung anong klaseng lugar ito? Hindi ito tulad ng mga underground na pasugalan mo kung saan itinataya mo ang buhay mo. Pagbabayarin ka sa panggugulo mo rito. Saan ba siya nanggaling? 500 milyong dolyar iyan. Dito sa Hong Kong. Kailan pa nagkaroon ng ganyang tao? Bakit parang wala tayong alam tungkol sa kanya? Baka isa siyang manluloko. Nakikita ko na parang may hindi sila pagkakaunawaan ni Zhongyu. Sa tingin ko, sadya siyang pumarito para hiyain si Zhongyu, di ba? Teka muna. Chie, bakit parang pamilyar siya sa akin? At ang apelyido niya, hindi kaya mula siya sa pamilya ng pamilya Chi? Ang ibig mo bang sabihin ay ang pinakamayamang tao sa Hong Kong na si Chi Xiaoting ng pamilya Chi? Imposible ito. Tama. Ako nga ang tagapagmana ng pamilya Chi. Si Chie. Ano? Ano? Ikaw ang pinakamayaman sa Hong Kong at tagapagmana ng pamilya Chi? Hindi ba't hamak siyang karerista ng sasakyan na mahirap na lalaki? Paano naging tagapagmana siya ng pamilyang iyon? Kakalalaman ko lang din tungkol dito. May papansin po ba sa akin? 500 milyong dolyar sa ikalawang pagkakataon. 600 milyong dolyar. Hindi ako naniniwala. Kung ikaw nga ang tunay na tagapagmana, bakit kahit katiting na balita ay wala akong makita? Inimbestigahan na kita. Isa ka lamang basag ulero sa mga iligal na karera. Ibig sabihin yan, ang yaman ng inyong Zhong Group ay hindi pa sapat. 1 bilyong dolyar. Ano? 1 bilyon? 1 bilyon? 1 bilyon na. Nasa 1 bilyon na. May mag-aalok pa ba ng mas mataas na presyo? 1 bilyon sa unang pagkakataon. 1 bilyon sa ikalawang pagkakataon. 1 bilyon? Sold na? Matagumpay na natapos ang auction na ito. Hindi ko inakalang ang bahay na ito ay sa ganitong paraan muling mapupunta sa akin. Salamat sa iyo. Hindi mo siya kayang panatilihin. Zhongyu. Hindi. Kaya ko. Samantalang ikaw ay hindi. Shenli, sumama ka sa akin. Ano nang gagawin ko? Mas lalong hindi ko pwedeng banggain itong si Pamilya Chi? Kaya ko ring ibigay ang lahat ng naibibigay mo sa kanya. At kahit ang mga bagay na hindi mo kayang ibigay, maibibigay ko sa kanya. Sa tingin mo ba ay may laban ka pa? Chie, si Shenli lang ang mahal ko. Bakit mo ba pinipilit na kalabanin ako? Hindi mo ba naiintindihan? Hindi ko kukulungin si Shenli. Ibibigay ko ang kalayaan niya. Simula ngayon, wala nang makakapagkulong sa iyo. Zhongyu, sandali lang. Sandali lang! Miss na kita. Ang bilis ng tibok ng puso mo, Chie.
Wala ka bang mga mata? Hindi ako iyon. Chiye, Hindi ako iyon. Chiye, Hindi ako iyon. Chiye. Hindi talaga ako iyon. Ayos na ang lahat, ayos na. Anong nangyari? Nanaginip lang ako. Nanaginip ako tungkol sa mga bagay sa nakaraan. Hindi ko sinasadya. Sige. Huwag kang matakot. Ano man ang mangyari sa hinaharap, kasama mo akong haharap doon. Shenli, nakabalik ka na? Zhongyu, ako ito. Zhongyu, Shenli, hindi ka pwedeng makasama ni Chie? Ngayong sinasabi mo sa akin ang mga ito, anong mapapala natin? Pagkatapos mo itong makita, maiintindihan mo rin? Chiye? Isuot mo ang inihanda kong damit at puntahan mo ako sa Golden Restaurant. Ano ba talagang kailangan niya? Bakit kailangan ganito kagarbo? Ano ba talaga ang gagawin niya? Shenli? Handa ka bang magpakasal sa akin? Dapat siguro gawin nating mas simple. Shenli? Paano kaya kung magpakasal tayo? Masyadong pabaya pakinggan iyon. Shenli, dumating ka na. Shenli, nandito ka na. Zhongyu, matapos ang lahat ng nangyari, ano pa bang gusto mong gawin? Shenli, hinding-hindi kita sasaktan. Nandito ako para hanapin ka dahil may gusto akong sabihin sa iyo. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Alam mo ba kung sino ang taong tinapos ni Chie? Anong ibig mong sabihin? Ang taong pinagbayad ni Chie ay walang iba kundi ang iyong ama na si Shen Yan. Zhongyu, hindi ko akalaing magagawa mo pa ang ganitong klaseng bagay. Dati, kahit hindi kita gusto, inisip ko na kayo ni Mama ay hindi parehong klase ng tao. Pero ngayon, para lang makuha ang gusto mo, sisiraan mo pa si Chie sa pamamagitan ng kasinungalingan. Sobrang dismayado na ako sa iyo. Ito ay mga dokumentong galing sa korte. 2 oras pa lang ang nakalilipas. Mayroon itong tatak. Tingnan mo nang mabuti. Sa tingin ko, alam mo na ang totoo sa loob mo. Ang taong tinapos ni Chie ay ang sarili mong ama.
Shenli? Shenli. Ginoong Jong, may mahalagang nangyayari sa grupo at kailangan nyo na po talagang pumunta doon. Sa wakas, gising ka na. Wala ka na ba talagang pagpapahalaga sa sarili mo? Alam mo ba, buong araw kang walang malay, malubha ang pagkalason mo sa alak. Nilinis ang tiyan mo at sinalina ng sustansya. Akalain ko talagang hindi ko na makikita pang muli na dumilat ang iyong mga mata. Dumating ba siya para bisitahin ako? Ganyan mo ba talaga siya kailan mahal? Na handa kang maglaho para lang sa kanya? Anong ginagawa mo? Anong kailangan mo? Tutulungan na lang kita. Uuwi na ako? Manager, anong ganap sa bisitang iyon? Bakit kailangang i-reserve ang buong lugar ng napakaraming araw? Hindi naman umuorder ng pagkain o kahit inumin man lang, wala ring ginagawa, nakaupo lang siya doon, may sira ba ang ulo niya? Tingin ko, ang utak mo ang may problema. Dahil nireserba na niya ang buong lugar, pwedeng-pwede niyang gawin kung anong gusto niya. Maghintay ka lang sa utos niya. Ganun ba siya kayaman? Ang presyo sa shop natin sa buong Hong Kong City ay sigurado namang kasama sa top 3. Siya ba? Kahit pambili lang niya ng snacks,
Kayang-kaya na niyang bilhin ang buong shop natin. Diyos ko. Sobrang yaman na, ang gwapo pa. Sayang nga lang, isang kulang-kulang. Tingin ko, ikaw ang kulang-kulang. Nasaan si Brother Ye? Naghihintay pa rin ng walang saysay. Lunes, Miyerkules, at Biyernes sa bahay naghihintay, Martes, Huwebes, at Sabado naman ay sa restauran. Kapag Linggo ay sa racetrack siya pumupunta. Siya nga pala, yung pinapagawa ko sa iyo, kamusta ang investigasyon mo? Sana ay wala namang maging problema. Ang driver ni Shen Yan na nakadisgrasya sa tatay ni Shen Li ay marami ng kasong nagawa dati. Isa siyang kilalang basagulero sa lipunan. At pagkatapos mawala ni Shen Yan, nagkaroon ng $5 milyong sa account niya. Kung ganoon, ang nangyari kay Shen Yan ay walang kinalaman kay Chiye, na pagbintangan lang siya. Bakit mo pa ito itinatago sa akin? Tara, bilis, sabihin na natin sa kanya. Hindi pwede. Bakit kailangang palagi siyang naghihintay kay Shen Li, samantalang ikaw ay tahimik lang na naghihintay sa tabi niya? Hindi ito patas. Ganito na lang. Simula ngayon, hindi mo na kailangang mag-alala kay Shen Li. Kung mananatili lang si Chiye, mas pipiliin ko pang manatili ang sitwasyon sa ganito. Hindi na ako nagulat sa iyo, Li Jiao. Kaya lang, wala na ang ebidensya. Hindi ba kita kilala? Siguradong mayroon kang kopya nito. Ilabas mo na. Alis na tayo. Saan pupunta? Pupuntahan natin si Chiye. Dapat malaman niya ang tungkol dito. Nitong mga nakaraang taon, nabuhay siyang puno ng pagsisisi. Panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Tara na. Gusto ko munang mapag-isa. Hindi iyan ang kilala kong ikaw. Nalaman na namin ang katotohanan tungkol sa gabing iyon. May lakas ka bang harapin ito? Ebidensya? Wala na akong pakialam sa kahit anong ebidensya. Ang tanging hiling ko lang para kay Shen Li ay huwag siyang masyadong mahirapan. Ang mga ebidensyang ito, saan mo nakuha? Nakalimutan mo na ba, pre, kung anong trabaho ng pamilya ko? Hanggat may bakas sa internet, siguradong mahahanap ko iyon. Linhay, binigyan mo ako ng matinding pasakit. Hanggang dito na lang. Ang natitirang landas, hayaang siya na ang lumakad mag-isa. Kung gusto mong maghiganti, matutulungan kita. Pero pakiusap, huwag mong saktan ang sarili mo. Sa ginagawa mong yan, bukod sa nasasaktan ang mga nag-aalala sa'yo, ano pang mapapala mo? Shen Li, pakiusap, magpatuloy ka sa buhay. Papalakbayin ko na siya. Ang buhay ay para sa buhay. Ito ang nararapat kay Chiye. Huwag mo siyang saktan. Anong sinabi mo? Sa wakas at pumayag ka na ring magsalita. Ulitin mo ang sinabi mo. Huwag kang mapapahamak. Nang dahil sa akin. Sige, susunod ako sa iyo. Basta't maging maayos ka, gagawin ko ang lahat para sa iyo. Ganyan nga. Shen Li, basta't gumaling ka lang, kahit ano pa ang gustuhin mo, maghiganti man o kahit ano, tutulungan kita. Palagi akong kakampi sa iyo. Dahil mahal kita. Protektahan niyo siya, huwag niyong hahayaang may lumapit na sinumang lalaki.
Kung may mangyari man, ipalam niyo agad sa akin. Opo, sir. Opo, sir. Nahanap din kita. Shenli. Gusto ko munang mapag-isa. Shenli? Ako ito. Anong ginagawa mo rito? Pumayat ka. Hindi ka dapat pumunta rito. Hinahanap ka ni Zhongyu. Wala akong kasalanan. Dati akala ko rin ay ako ang may gawa. Pero nalaman ko na ibang tao ang naging dahilan kung bakit nawala ang papa mo. Shenli. Handa ka bang maniwala sa akin? Siyempre, naniniwala ako sa iyo. Kung ganoon, bakit mo ako pinapaalis? Ayokong mahuli ka ni Zhongyu. Gusto ko, natulungan mo akong mahanap ang may sala. Gusto kong malaman kung sino siya. Gusto kong ang taong iyon ay makakuha ng nararapat na parusa. Umalis tayo rito. Isasama kita para mahanap ang may sala at pagbayarin siya para sa papa mo. Ito ba ang bahay ng may sala? Siya ang nagmamaneho at ang dahilan kung bakit wala na ang tatay mo. Siya si Lin Hai. Nalaman ko na bago mangyari ang aksidente, may naglipat sa kanya ng $5 milyong. Kung ganoon, nasaan na ang taong naglipat ng pera? Kasalukuyan pa itong iniimbestigahan. Pero hindi na siya makakapagtago ng matagal. Pumasok kayo ng walang pahintulot, tatawag ako ng Nine 11. Kilala mo ba kami? Hindi ko kayo kilala. Umalis na kayo rito, tatawag ako ng pulis. Hindi mo kami kilala? Bakit ka tumatakbo? Bakit mo ginawa iyon sa tatay ko? Sino ang nag-utos sa iyo? Pwede mong sabihin sa amin ngayon. O hihintayin mo pa na parusahan ka namin ng husto bago ka magsalita. Ngunit sinisiguro ko sa iyo, marami akong paraan para pilitin kang umamin. Sige, magsasalita na ako. May pamilya akong inaasahan, kaya parang awa nyo na, pakawalan nyo ako. Huwag kayong mag-alala. Habulin niyo siya. Huwag, pakiusap. Aamin na ako. Tumanggap nga ako ng pera, pero wala lang talaga akong ibang pagpipilian. May sakit ang nanay ko, at kailangan ko talaga ang perang iyon. Kaya dahil lang sa pera, tinapos mo ang buhay ng tatay ko? Ikaw si Shenli, di ba? Ang laki mo na pala. Nakita ko na ang litrato mo. Ibinigay sa akin iyon ng tito mong si Fang Jun. Hindi. Hindi iyan totoo. Hindi kailanman magagawa ng tito ko ang ganoong bagay. Subukan mo pang magsinungaling. Pangako, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Nanghiram ng pera ang tito mo sa papa mo, pero hindi siya pinahiram ng papa mo, kaya naman ang tito mo ay nagplanong tapusin ang buhay niya. Kwento mo lang yan? Mayroon ka bang ebidensya? Simula noong nawala ang nanay ko, lalo lang akong nagsisisi sa paggawa ng bagay na ito. Hinihintay kong may lumapit sa akin, pero hindi ko akalain na darating ng maaga ang araw na ito. Nasa loob ng USB drive na ito,
ang lahat ng mga naging chat at video namin, pati na ang mga detalye ng pagpapadala ng pera. Alam kong darating ang araw na ito, kaya gumawa ako ng kopya. Kapag peke ang mga impormasyon dito, talagang malalagot ka sa akin. Paano mangyayari iyon? Na ang sarili kong tito ang tumapo sa papa ko? Kung hindi kayo naniniwala, pwede niyo siyang harapin. Huwag niyo na akong pahirapan. Pahirapan ka? Kulang pa ang buhay mo para pagbayaran ito. Ang buhay mo ay hindi sapat para pagbayaran ito. Kung ganoon, pipiliin ko na lang sumuko. Sumuko na lang kaya ako? Tara na. Pupuntahan natin ang tito mo. Ano man ang mangyari, kailangan nating magbigay ng hustisya para sa tatay mo. Brother Ye, totoo ang impormasyon. Ang nagpadala ng pera kay Linhai ay si Fang Jun, na tito ni Shen Li. Ipaubaya mo ang lahat sa akin? Mahahanap mo ba ang kasalukuyan niyang lokasyon? Nasa villa siya ni Fang Jingshu. Ano man ang piliin mo, sasamahan kita. Tara. Hindi ako naniniwala na mapoprotektahan siya ni Mama habang buhay. Ate, tulungan mo naman ako. Kailangan ko ng puhunan para sa negosyo ko at ang proyekto ngayon ay kakaiba. Sigurado talagang magtatagumpay ito. $2 milyong lang. Nakikiusap ako sa iyo. Ibigay mo na sa akin. Hindi naman sa ayaw kitang bigyan, pero alam mo naman ang sitwasyon ng pamilya natin ngayon. Humingi ka kay Jong-yu. Sobrang mahal niya si Shenli, kaya siguradong bibigyan ka niya. Inaasahan ko sana na sa pagpapakasal ni na Shenli at Zhongyu ay makakahinga na ako ng maluwag, pero sinong mag-aakala na biglang tatakas ang pasaway na batang iyon? Paano pa ako makakahingi niyan? Ate, talaga bang hahayaan mo ako mapahamak ng tuluyan? Wala lang talagang maibigay si ate na puhunan sa iyo, pero huwag kang magsalita ng ganyan. Puro kakalokohan. Xiaojun, sabihin mo nga sa akin, mula noong bata ka pa, kailan ba ako tumanggi? Noong humihingi ka sa akin ng pera? Hanggang alas 12 na lang ng hating gabi, kapag hindi mo pa nabayaran ang interes na $2 milyong, parurusahan kita ng malala at pagbabayarin ka sa kahit anong paraan. Ate, talaga bang hindi mo ako tutulungan? Si ate, sa pagkakataong ito, wala na talaga siyang pera? Kung si Shen yan ay narito pa, marahil, mabibigyan kanya ng pera. Siya ang pinakamabait sa iyo? Hindi rin ako sigurado riyan. Sa tingin ko, dapat ay tumigil ka na sa pagpapakasama sa labas. Natatakot ako na baka balang araw ang mga masasamang tao ay isama ka sa pagsusugal. Xiaojun, bakit ka nagagawa mo mag-sugar? Masyado mo akong binigo. Bayaw na ate. May pag-asa pa ba ako? Arjun, kung may pag-asa pa o wala, depende na yan sa'yo. Bayaw na ate. Nagsusumamo ako sa iyo. Tulungan mo ako kahit isang beses na lang. Pangako, hindi na ako susugal muli. Kung tutulungan pa kita, para na rin kitang ipinahamak. Bawal ang pagsusugal dito. Ito ay pinagbabawal ng pamahalaan. Sumuko ka na sa mga otoridad. Bayaw na ate. Hindi ako pwedeng sumuko. Hahayaan mo ba talaga akong masira ng tuluyan ng buhay? Bayaw na ate, pakiusap. Tulungan mo na ako kahit ngayon lang. Sinabi ko nang, hindi pwede.
Siya nga, tapusin siya. Ate, sa ngayon ay ikaw na lang ang tanging kapatid ko. Xiaojun, huwag ka nang mag-alala. Magkapatid tayo, ate. Gagawa ng paraan si ate. Anong paraan naman ang gagawin mo? Ikaw talaga? Ang batang ito? Shenli. Ano? Nahanap mo na ba ang kumuha sa buhay ng tatay mo? Fangjun, anong ginagawa mo? Ate, wag mo akong sisihin. Pinilit niyo lang ako ng asawa mong si ate. Anong sinabi mo? Ang asawa kong si ate? Anong ginawa mo sa asawa kong si ate? Anong sinabi mo? Ang bayaw mo. Anong ginawa mo sa bayaw mo? Salanan mo ito dahil hindi mo ako binibigyan ng pera. Kasalanan ito ng bayaw ko dahil minamaliit niya ako. Kung hindi dahil sa inyo, hindi sana ako aabot sa ganitong sitwasyon. Fangjun, ano ba talagang ginawa mo? Nagsugal lang naman ako. Kapag nanalo ako, babayaran kita ng doble. Ang $2 milyong para sa iyo ay parang wala lang. Pero para sa akin, pera iyon para mabuhay ako. Dati naman binibigyan mo ako, bakit hindi ngayon? Kaya ba? Shenyan? Ay nawala dahil sa iyo? Bakit? Bakit? Bakit mo siya pinagbayad ng ganoon? Tigil. Fangjun, hawak na namin ang mga ebidensya ng iyong krimen. Ang natitirang bahagi ng buhay mo ay sa kulungan mo natatapusin. Tio? Bakit mo ito nagawa? Ate, sabi mo aalagaan mo ako. Ngayon ay tinitingnan mo lang kung paano ako tratuhin ng anak mo. Ako, Ako na ang kakausap sa kanya. Noon pa man, naging malapit na tayo sa isa't isa. Kailan ka ba talaga nagsimulang ang magbago? Ate, tayo, ang tunay na pamilya. Ang mga Shen na iyan ay mga estranghero lang. Ate, sirain mo lang ang mga ebidensya, magkakapamilya pa rin tayo? Hindi ba mas mabuti iyon? huwag kang umasa. Gagawa ako ng paraan para pagbayarin ka sa ginawa mo kay Papa. Shenli, anong pagbabayad ang sinasabi mo? Isang pagkakamali lang iyon. Ang gusto ko lang noon ay takutin ng papa mo para makakuha ng kaunting pera. Siya na nga. Tapusin siya. Tapusin siya. Ganyan ba? Napananakot lang ang gagawin mo? Sige. Talagang gusto niyo akong tapusin, ano? Sasabihin ko sa iyo, walang utang na loob ang tatay mo. Nararapat lang sa kanya ang mawala. Siya ang may kasalanan. Parusahan siya. Ikaw lang naman itong walang sapat na makuha. Base sa investigasyon ko, matapos kayong magpakasal ni Shenyan at ate-ate, mula sa maliliit hanggang sa $100 milyong na binigay niya, ay kinuha mo lang lahat at isinugal, di ba? Dapat lang na ibigay niya iyon sa akin. Walang utang na loob ang pamilya namin sa iyo. Pero dahil sa iyo ay nawala ang tatay ko. Oh, anong magagawa niyo? Kahit paaminin ko ang lahat, ano namang magagawa niyo sa akin? Ate, hindi mo naman siguro talaga balak na ipakulong ako, di ba? Ate, Kriminal ka. Kulang pa sa ginawa mo, kahit na ipakulong pa kita. ate, sirain mo lang ang ebidensya at magkapamilya pa rin tayo.
Ma, huwag. Ate, inaalagaan mo ko. Binibigyan ng panggastos. Hindi ba't dapat lang yun? Ilang taon na ang lumipas at ganoon naman talaga dapat. Wala na si Shen yan. Hindi ba't pabor din iyon sa'yo? Namana mo ang lahat ng ari-arian niya. Kakaunting bahagi lang ang hinihingi ko. Tulungan mo lang akong ayusin ang sitwasyong ito, tapos bigyan mo ako ng 2 milyong dolyar. Hindi. Kasama rin si Linhai. Kailangan ni Linhai ng pera. Gumastos ako noon ng 5 milyong dolyar para sa kanya. Gugugol uli ako ng 5 milyong dolyar para sa tulong niya sa pagkakataong ito. Kaya ngayon, 7 na milyong dolyar ang kailangan ko. Wala na akong ganoon kalaking pera. Ate, Ma, hanggang kailan mo pa siya pagtatakpan? Alam mo ba, ang sinasabi mo? Shen Li, hindi ba't ang nanay mo ay laging ganito sa akin? Ako ang paborito niyang kapatid. Tinapos mo ang buhay ng pinakamahal ko? Maglaho ka na. Ate, Winakasan mo ang buhay ng pinakamamahal ko? At pagbabayarin kita? ate. Ate, masyadong mahal ang damit na ito. Huwag mo na bilhin. Nakikita ko na ang mga kaklase mo ay meron nito at siguradong magiging gwapo ka kapag suot mo ito. Kaya huwag kang manghihinayang na isuot ito dahil ang gusto lang ni ate-ate ay ang lumaki kang masaya. Ate, kapag mayaman na ako, ibililhan din kita ng maraming magagandang bagay. Napakabait talaga ng kapatid ko. Pa, sa wakas ay nahuli ko na ang taong nawala sa iyo. Pa, sa wakas, ang taong nagtapos sa buhay niyo ay nahuli ko na at naipakulong ko na siya. Para makapaghiganti para sa inyo, si Mama ay kailangang makulong ng 3 taon. Mahal na mahal ka talaga niya. Mali ang naging pagtingin ko sa kanya noon. Kaya nung bigla kayong nawala, ang sakit na iyon ay naging sobrang bigat para sa kanya. Nagbago siya at hindi na naging katulad ng dati. Sa tingin ko, sa ganoong paraan lang, maaaring mabawasan ang pait sa kanyang kalooban. Siya nga pala, ito si Chiye. Kumusta po, Uncle? Nakita niyo na po siya dati. Naaalala niyo pa ba? Noon po, lasing na lasing siya at medyo bastos po kayong naitulak. Pasensya na po. Hindi na po ako iinom uli, Uncle. Kahit na hindi ikaw ang kumuha sa buhay ng tatay ni Shen Li, hindi ibig sabihin niyon ay ipapaubaya ko na sa iyo si Shen Li. Anong sinasabi mo dyan sa harap ng libingan ng tatay ko? Mahal ko si Shen Li. At wala itong kinalaman sa kahit na ano. Gagawin ko ang lahat para maging mabuti sa kanya. Kung sa tingin mo ay kaya mo akong tapatan, sige lang, subukan mo. Bakit mo ako tinitingnan? Sino ang tumitingin sa iyo? Bakit namumula ang mukha mo? Hindi kaya namumula ang mukha ko. Lumayo ka sa akin. Ayaw ko. Mas gusto ko ng ganito.
Chiye, may makakarinig sa atin. E di hayaan mo silang makarinig. Anong ginagawa mo? Chiye, ganyan ka ba talaga kawalang pasensya? Siyempre, nagmamadali ako. Hindi mo ba alam kung gaano ko ito katagal pinigilan? Ganyan ang hitsura mo noong bata ka pa. Mula ngayon, hayaan mo akong protektahan ka habang buhay. Ano ang nangyayari? Anong gagawin mo? Ika, anong balak mong gawin? Malalaman mo rin mamaya. Tara. Mag-ingat ka sa hagdan. Ingat po sa mga baitang. Halika. Hindi mo ba pwedeng sabihin kung ano ba talaga ang gagawin? Napakahiwaga naman nito. Malalaman mo rin pagkatapos nito. Bakit hindi pa tayo nakakarating? Handa ka na ba? Pakawalan mo na ako, bilis. Maligayang kaarawan. Ito, para sa akin ba talaga ang lahat ng ito? Siyempre naman, sino pa ba ang paglalaanan niya ng ganitong paghahanda? Huwag kang tumingin kay Brother Ye, kahit mukha siyang napakalamig na yelo. Pagdating sa paghahanda ng sorpresa, hindi siya nagpapabaya. Muntik na nga niya kaming mabaliw. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Wala rin akong naging paghahanda. Halika na. Halika rito. Lumapit kayong lahat dito? At humiling kayo. Sige, mag-wish na kayo. Bilis, sabihin mo na kung anong hiling mo. Hindi pwede. Baka hindi matupad kapag sinabi. Akala ko noon, sa buong buhay ko, ay magmamaneho lang ako para takasan ang realidad. Hanggang sa dumating ka sa buhay ko, at pinaramdam mo sa akin ang tibok ng puso ko at ang pag-aalala sa iba. Ikaw ang nag-iisang kapayapaan sa gitna ng lahat ng gulo sa buhay ko. Kaya naman, Shenli, pakakasalan mo ba ako? Kaya, Shenli, pwede ka bang magpakasal sa akin? Sumagot ka ng oo. 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 Sira ka talaga. Bakit mo naman ito sinasabi sa harap nilang lahat? Siyempre, papayag ako. Magpapakasal na sila. Pumayag na si ate.
Maligayang kaarawan sa iyo, asawa ko. Kiss na yan, 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 kiss na yan. Maligayang kaarawan, asawa ko. Halik na, halik na, halik na, halik na, halik na, halik na, halik na. Tunay ngang ito ang labanan ng siglo. Kahit nakapikit si Chie, ay kaya niyang manalo. Marami ring pumusta na mananalo si Zhongyu. Ibig sabihin lang yan, malakas ang kamandag ni Zhongyu. Ang lakas ng loob mo. Nagawa mo pa talagang magsugal? Kahit na tinanggap niya ang proposal mo, mayroon din kaming kasunduan sa kasal. Kung sino ang manalo, siya lang ang may karapatan na makasama si Shen Li. Handa akong harapin ang kahit ano.